Hi mga kaibigan, kamusta kayo? Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang isa sa mga pinaka-interesanteng paksa sa mundo ng YouTube, ang kita ng ating mga paboritong charity vloggers. Hindi na bago sa atin ang kabutihan ni Madam Yula at Mang Ili sa pagtulong sa kapwa. Pero naisip nyo na ba kung gaano kalaki ang kinikita nila sa likod ng camera, sa pamamagitan ng YouTube? Sa video na ito, iisa-isahin natin ang datos, mula sa araw-araw, lingguhan, hanggang sa buwanang sahod ng dalawang kilalang vlogger, gamit ang pinaka-latest na channel analytics at exchange rate. Kung interesado ka sa vlogging, YouTube monetization, o gusto mo lang talagang malaman kung paano ginagantimpalaan ng platform ang mga taong tumutulong sa kapwa, tapusin mo ang video na ito. Magsimula tayo sa kasaysayan ng kanilang mga YouTube channels. Madam Yula ay nagbukas ng kanyang YouTube channel noong July 15, 2012. Samantalang si Mang Ili ay gumawa ng kanyang channel noong April 25, 2018. Kung susumahin, mas nauna si Madam Yula ng 5 taon, 9 na buwan, at 4 na araw. Sa mahabang panahong ito, posibleng na-establish na niya ang kanyang audience at tiwala ng kanyang mga viewers. Ngayon naman, tingnan natin ang kabuoang bilang ng videos na kanilang na-upload sa kani-kanilang channel. Si Madam Yula ay mayroong 7 uploaded videos. Samantalang si Mang Ili ay may humigit kumulang 1,600 videos na naka-upload. Mas marami ang videos ni Mang Ili, kahit na siya'y mas huli nagsimula. Ibig sabihin nito, mas madalas siyang mag-upload, halos doble ang dami ng kanyang content. Nakikita dito ang effort ni Mang Ili sa pagpapaabot ng tulong at kwento sa kanyang mga manunood. Ngayon, tingnan naman natin ang kabuoang views ng kanilang mga videos. 41 million total views para kay Madam Yula. 81 million total views naman para kay Mang Ili. Mahigit kalahating bahagi ang lamang ni Mang Ili pagdating sa views. Posibleng dahil sa dami ng videos, consistency sa uploads, at dami ng taong naaabot ng kanyang content, lalo na noong aktibo pa siya sa PB Team. Sa kasalukuyang datos, si Madam Yula ay may 224,000 subscribers. Samantalang si Mang Ili ay may 340,000 subscribers. Mas mataas ang subscriber count ni Mang Ili, ngunit sa growth per month. 5,000 bagong subscribers kada buwan si Madam Yula. 1,000 bagong subscribers lang kada buwan si Mang Ili. Bakit ganito? Ayon sa obserbasyon, simula noong hindi na masyadong lumalabas si Mang Ili kasama ang PB Team, unti-unti rin bumaba ang growth ng kanyang channel. Malaki talaga ang epekto ng team collaborations at community presence sa YouTube growth. Pagdating naman sa views kada buwan, 1.5 million views per month para kay Madam Yula. 1.1 million views per month para kay Mang Ili. Consistent ang audience engagement ni Madam Yula, kahit mas kaunti ang videos at subscribers. Dito natin nakikita na hindi lang quantity, kundi quality rin ang mahalaga. Ito na ang isa sa pinakaabangang bahagi, ang araw-araw na kita mula sa YouTube. Si Madam Yula ay may estimated earnings na $194 per day. Sa palitan ng $1 katumbas 57.62 pesos, ang 194 pesos times 57.62 equals 11,178 pesos .28 kada araw. Si Mang Ili ay may estimated $144 per day. Converted to pesos, 144 pesos times 57.62 equals 8,297 pesos .28 kada araw. So bawat araw, si Madam Yula ay may 2,881 pesos na lamang kay Mang Ili. Hindi ito maliit kung iipunin, ito ay higit sa 86,000 pesos kada buwan. Ngayon tingnan naman natin ang lingguhang kita. Madam Yula, $2,200 per week times 57.62 equals 126,764 pesos per week. Mang Ili, $913 per week times 57.62 equals 52,607.62 pesos per week. Dito mas lalong lumilitaw ang malaking agwat sa kita. Halos 74,000 pesos ang pagitan sa loob lamang ng isang linggo. At ngayon, ang kanilang buwanang kita mula sa YouTube. Madam Yula,
$5,800 per month times 57.62 equals 334,196 pesos per month. Mang Ili, $4,300 per month times 57.62 equals 247,766 pesos per month. Pareho silang malaki ang kinikita, ngunit 86,430 pesos ang agwat ni Madam Yula sa buwanang sahod. Ang sahod sa YouTube ay isang beses kada buwan. Ang payout ay pumapasok mula ika-22 hanggang ika-26 nanogram sumunod na buwan. Ibig sabihin, kung ang kinita ni Mang Ili sa buwan ng Mayo ay 247,766 pesos, matatanggap niya ito sa pagitan ng June 22 hanggang 26. Ganoon din kay Madam Yula. At ang earnings nila sa June ay marirelease naman sa pagitan ng July 22 hanggang 26. Ang perang ito ay diretsyong pinapadala sa kanilang bank account, o anumang payment method na nakalink sa kanilang AdSense. Sa dami ng views, subscribers, at earnings na ating nakita, malinaw ang isang bagay. Deserve ni na Madam Yula at Mang Ili ang mga biyayang natatanggap nila. Hindi ito instant. Bunga ito ng taon-taong pagsusumikap, konsistensya, at higit sa lahat, malasakit sa kapwa. Hindi lahat ng content creator ay pinipiling tumulong. Kaya dapat lang na sila ay purihin, suportahan, at pahalagahan. Hindi madali ang tumulong, lalo na kung ito'y ginagawa mula sa puso, hindi para sa papuri kundi para sa tunay na malasakit. Ang mga charity vlogger ay modernong bayani na ginagamit ang kanilang boses, oras, at lakas para maabot ang mga taong madalas ay nakakalimutan ng lipunan. Sila ang tulay ng pag-asa, nagdadala ng liwanag sa gitna ng dilim, pagkain sa nagugutom, at boses para sa mga walang naririnig. Kaya't ang bawat biyayang natatanggap nila ay hindi lang gantimpala, kundi bunga ng kanilang sakripisyo at wagas na pagmamahal sa kapwa. Deserve nila ang pagpapala, dahil pinili nilang maging daluyan ito para sa mas marami. Ang kanilang kabutihan ay panlang itinatanim sa puso ng bawat nanunood, at balang araw, ang panlang ito ay sisibol at magpaparami pa ng mga taong handang tumulong. Saludo kami sa inyo, patuloy ninyong ipaglaban ang kabutihan. Kung gusto mo pa ng mga ganitong klaseng videos, detalyado, factual, at nagbibigay liwanag sa likod ng YouTube world, please like, comment, and subscribe sa channel na ito. Marami pa tayong tatalakayin na topics tungkol sa charity vlogging, YouTube analytics, at income breakdowns ng mga hinahangaang charity vloggers. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panunood. Stay kind, stay inspired.